modelo, yung isa sa pinakamabentang motor na pang-araw-araw ni Yamaha. Walang iba kundi si Yamaha MIUI 125S version. So in this video guys, aalamin natin kung may nagbago ba sa scooter na to, kung may nag-upgrade ba, at syempre aalamin na din natin guys yung presyo niya. Kaya naman tara, samahan nyo ikutan tong motor na to. Let's go! So, this 2023, ito yung pinakabagong labas ni Yamaha pagdating ko ay Yamaha MIUI 125S version. So, kung natatandaan nyo guys, na-review natin tong color metallic blue version nito. This time naman is itong matte black. So, masasabi mo guys na 2023 model siya dahil nga kakaiba yung decals niya dito guys, which is para siyang color bronze. Ayan, tong stop and start system, maging dito. Ayan. So, yung nakaraan kasi, yung 2022 model, yung decals niya po guys is matte black lang, no? So, ngayon, mas pinaganda pa nila, mas in-enhance pa nila yung decals, and talagang mapapansin mo talaga na ito ay bagong version. So, bago ang lahat guys, umpisahan muna natin sa kanyang technical specification. It is powered by 125cc to be exact, air-cooled 4-stroke, single overhead cam, 2-valve at single cylinder. Siya ay merong max power na 7.0 kW at 8,000 RPM and max torque of 9.6 Nm at 5,500 RPM. And ganun pa rin naman guys pagdating sa kanyang fuel tank capacity. So yung fuel tank niya guys is nandito. Ito po ay merong capacity na 4.2 liters, at since siya po ay merong stop and start system, dahil yung S version ay merong stop and start system, mas matipid po siya sa gasolina kumpara doon sa standard version. So mamaya guys i-explain ko sa inyo ano yung stop and start system. So dito tayo guys sa kanyang seat height. Itong motor na to guys ay merong seat height na 750mm. Kaya sa height ko na 5'5 guys, abot na abot ko to maging sa mga beginner or lady rider. No, kahit may height ka na 5 flat, kaya nyo po itong abutin kasi napakababa lang naman po nitong motor na to. Pagdating naman po sa kanyang ground clearance, siya po ay mayroong minimum ground clearance na 135mm. Dito sa front, ayan, nandito pa rin naman yung signature M-shape design niya sa headlight. Hindi pa rin naman tinanggal. Ayan guys, naka matte black siya, and meron pa rin siyang halo na parang carbon matte fiber dito na design. So dito, meron siyang sticker na stop and start system, which is parang color bronze. Ayan. And dito sa kabila, ayan, 125S. Ayan. Tapos may nakalagay dito na Mio. Equip pa rin po siya ng park brake lock. So pag in-engage mo to sa mga incline na lugar, makakaasa kang hindi na po dadaos-dos tong scooter na to. Headlight is ganun pa rin guys, naka-halogen. Bulb type pa rin yung gamit. Turn signal is bulb type pa rin. Tapos nandito pa rin naman yung kanyang Mio na pangalan at yung kanyang brand na Yamaha. Ayan. So dito tayo guys. Ginamitan pa rin siya ng single disc with single pot. Hindi pa siya naka-ABS. Tube type pa rin po, so meaning may interior pa, at meron siyang front tire size guys na 70x90x14, at yung kulay ng kanyang cast wheel guys ay color gloss black. Dito tayo guys sa kanyang handlebar. Pagdating dito sa handlebar guys, ganun pa rin naman, same yung design ng grip. Ayan, same lang sa kabila. Meron siyang stop and start system. Ano ba yung function nito? 3 to 5 seconds na hindi tumatakbo itong motor na to at umaandar, automatic mag-shut off yung makina niya. In that way guys, mas makakatipid kayo sa gasolina, no? Yung S version lang yung meron nito kasi yung standard version wala nito. Tapos meron siyang electric start, and i-check natin guys kung nandito pa rin yung kickstart. Ayan, meron pa rin po siyang kickstart. So if ever hindi gagana yung kanyang electric start, meron siyang kickstart na reserba. Dito sa kabila, ayan, high beam, low beam, turn signal switch off, tsaka yung horn. Ayan. Blue core sticker, which gives you more power but less fuel. And pagdating naman dito sa dashboard, naka-analog. Pero kahit ganun pa man, nandito naman lahat ng information na kakailanganin mo sa isang motor. Like speedometer, odometer, fuel gauge, high beam, low beam, eco indicator, naglalight yan. Kung matipid yung pagkokonsumpt nito ng gasolina, no? Kung takbong pogi ka lang, mas maganda na umiilaw yan. Turn signal indicator, check engine at stop and start system indicator. Pagdating naman dito sa front pocket, dalawa pa rin yung front pocket niya guys. Dito sa kabila medyo malaki, and dito sa kabila medyo may kaliitan. Pwedeng mapaglagyan to ng pamunas, basahan ng motor na to. Sa key, ayan, traditional key yung ginamit, at meron siyang key shutter. So meaning hindi to siya basta-basta mabubuting-ting pag naka-close tong inyong susian.
no? Hindi siya basta-basta mabutingting ng mga bata. If ever mapagdiskitahan tong motor na to. Next, hook. Mapaglagyan ng mga pinamili mo, plastic, paper bags, at syempre may footboard ka na mapaglalagyan ng mga karton if ever mag-grocery ka or mamamalengke ka. Para sa akin, goods na goods yan. Gamit na gamit to pang araw-araw, no? Tapos dito sa seat, ayan, naka two-toned. Iba po yung kulay dito, which is gray, and dito is black. Leather type, naka-stitches din, guys. Ayan. So masasabi mong premium yung pagkakagawa dito sa upuan niya. Para sa akin, goods na good, plus points. At bagay na bagay po sa kanyang looks. Ayan. Tapos dito, meron siyang decals, guys, na glossy black. At saka yung parang metallic bronze, no? Light bronze. Ayan. Tapos 125S. Doon kasi sa standard version, guys, wala po silang emblem na Mio. Kundi sticker lang talaga na Mio. No? Tapos, dito tayo. Ayan po yung kanyang under seat. So, marami kang may lalagay dito. Raincoats, bags, papers ng motor, etc. Kung ano po yung gusto nyong ilagay dito. Pero kung not enough, pwede kayong magpalagay ng top box. Kasi may abang naman po dito for bracket. Sa mga nagtatanong saan yung battery niya po ay nakalagay dito. So, hindi siya basta-basta maabot ng baha. Not unless yung baha is lalapaw na dito. No? Ayan. So, fuel tank is 4.2 and ilalagay ko na lang po yung average fuel consumption. So, balik na natin to. Pagdating dito, nandito pa rin yung M-shape design na grab bar. Pwedeng hawakan to ng UBR mo kung ayaw niyang humawak sa'yo. Yan. Dito, nandito yung kanyang foot peg. Air cooling system. Subok na kahit sa long ride. Hindi yan basta-basta mag-overheat. Heat guard para hindi mapaso ikaw or angkas mo. Tapos yung ginamit dito na suspension, guys, is monoshock unit swing suspension. Braking system is drum brake or mechanical leading trailing. At mayroong tire size sa likod na 80-90 by 14. Tapos tube type pa rin po. No? Ginamit dito, guys, na cast wheel, naka-mugs pa rin, glossy black. So, sa taillight naman, same pa rin ang dati, naka full compact or full assembly. Hindi po nakahiwalay yung turn signal niya, kundi kasama po sa brake light niya. Ayan. Naka-reflectorize for added visibility during your night ride at yung plate holder. Sa mga nagtatanong, hindi pa po naka-LED yung taillight niya, naka-bulb type pa rin po siya hanggang ngayon. Ayan. So, dito, monoshock, guys, yung ginamit, no? Nabanggit ko na kanina. At dito naman nakalagay yung kanyang panggilid. Ayan. Center stand and syempre yung kanyang side stand. I want to know your opinion kung if ever mag-upgrade si Yamaha dito sa motor na to, ano yung gusto nyong points of improvement? I want to know your thoughts below. I-comment nyo sa baba, guys, kung alin or ano yung mga gusto nyong i-improve pa dito kay Yamaha MIUI. Baka malay nyo, in the next year or in the future, ayan, maririnig tayo ni Yamaha. Dahil hindi naman mapagkakaila, guys, na isa ang Yamaha brand sa pinakamabentang motor ngayon dito sa Pinas. So, sa mga interested dito, guys, sa kay Yamaha MIUI S version, this one, guys, is may SRP 82,900 kung cash. Kung gusto niyo ng hulugan, down payment is 8,000 and monthly for 3 years na 3,837 at rebates na 200. Si Yamaha MIUI 125S version ay available lamang po dito sa Yamaha Bike Link Tagum. Ilalagay ko na lang po yung full address, maging yung phone number nila sa description box ko sa baba or sa comment section para po aware kayo or alam nyo kung saan po ito mabibili.